yan. Nasa Alright? linya na natin si Representative Leandro Ligarda Liviste ng Batangas 1st District. Congressman Liviste, magandang umaga, si Joel Suweng Puli. Good morning, sir. Magandang umaga po, sir. Oo, magandang umaga po sa inyo. Una sa lahat, kayo pa rin ba ang may-ari po ng Solar Philippines? Kasi batay po sa naging panayan po namin kahapon kay Secretary Sa araw. Garin, sabi po niya 99% base po sa kanilang hawak na dokumento, kayo pa rin po ang may-ari. Opo, iba-iba po kasi yung mga companies ko. Meron akong Solar Philippines, tapos meron din akong SP New Energy Corporation na binenta ko ang karamihan ng shares at ang control sa Meralco. At meron din akong Solar para sa Bayan Corporation na nagtigil na rin po ng operations. I think, yung issue ng DOE ay sa mga kontrata sa Solar para sa Bayan at sa SP New Energy Corporation. Ang Solar Philippines Power Project Holdings po ang mother company na holding ng shares ng mga ibang mga kumpanya kasama yung SPNEC. Tapos hiwalay naman po yung Solar para sa Bayan. Wala naman po kayo kontrata ang Solar Philippines, wala naman pong kontrata sa gobyerno ngayon. Ang Solar Philippines Power Project Holdings po ay may-ari ng mga kumpanya kasama ang SPNEC. Ang SPNEC po ay may-ari, pero ang Solar Philippines Power Project Holdings po mismo ay walang DOE service contract. Mhm. So, ang kinansila po na mga kontrata ay doon sa Solar para sa Bayan? Actually, ma'am, iba-iba din kasi yung mga sinasabi ng mga statements na nakikita ko sa media. Yung unang sinabi ay binenta ko daw kasi without congressional approval. By the way, ma'am, I am on the way to Batangas now as we discussed in a media advisory yesterday. Opo. Hindi ko pa po sinabi tungkol saan. First time po on your show, pwede ko pong sabihin Yes. bakit po ako papunta sa Batangas. Baka after I answer your question. But the second allegation is that na-cancel nga ang mga kontrata tapos may mga multa. Yung multa, kung hindi po ako nagkakamali, dahil may communications ang DOE director po sa kumpanya, ay sa kumpanyang binenta ko sa Meralco, hindi po sa kumpanya ko. Pero kung hindi nga din po ako nagkakamali, nag-uusap naman yung kumpanyang binenta ko sa Meralco at ang DOE tungkol dito at ako po ay hindi naman na-involve sa kumpanyang yon. Liwanagin ho natin, Congressman, yung sinasabi po ninyong pinagmumulta, yung kumpanyang binenta nyo po sa Meralco, 24 billion. Tama ho ba? Ang alam ko po, may multa ang DOE na pinag-uusapan sa kumpanyang binenta ko sa Meralco ngayon. At kung hindi po ako nagkakamali, yun po ang itinutukoy sa halagang nabanggit ninyo. Pero kung may iba pang mga sisingilin or sinisingil na multa, hindi ko po sinasabi na maaaring meron din naman yung iba. Kasi, sir, kung magiging honest lang po ako sa inyo, parang Please. Opo. araw-araw may mga bago din po ako sa mga naririnig eh. Pero yung halagang 24B, kung hindi ako nagkakamali, ay referring to yung kumpanya na binenta ko po sa Meralco. Okay, so ibig niyo sabihin, dahil naibenta na sa Meralco ito, wala ka ng Pananagutan. connection. Oo. Hindi ikaw Pero, ang dapat patawan ng 24 billion na multa. Hindi ko din po sinasabi na sang-ayon ako sa may multa ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ng 24 billion. Pero nililinaw ko lang po ito sa inyong show dahil Please. ang communications ay between yung kumpanyang binenta ko sa Meralco at DOE at kung hindi po ako nagkakamali, may mga communications tungkol sa multa na ito. Meron din po akong ibang kumpanya na may mga communications with DOE regarding mga multa pero hindi po kasing laking halaga. Kasi yung pinakamalaking kumpanya po na pinag-aari ko ay binenta ko sa Meralco at yun po ang may pinag-uusapang ganyang kalaking halagang multa sa DOE. Magkano po yung multa doon sa communications na natanggap ninyo personally? Magkano yung multang pinapataw sa inyo doon ng DOE? Walang bilyon po, mga tens of millions. Yung isang communication na nakita ko po regarding
other companies Mm-mm. bukod sa yung binenta sa Meralco. Okay. Maliban po doon, ilan po ba yung natanggap ninyong communication? Ilang pinapataw na multa ang binigay sa inyo ng DOE? Iba-iba po kasi yung mga kumpanya. Kaya yung malaki, or hard to say what's malaki, pero yung nasa billions, yung binenta ko sa Meralco. Oo. Yung iba naman po, nasa millions po. O linawin ko lang, Congressman, para hindi tayo malito. Yung 24 billion na ipinataw na multa ng DOE, ito yung sa kumpanya na ibinenta ninyo sa Meralco. Wala na kayong connection do sa kumpanya na yon. Unang-una po, yung 24 billion, kung hindi po ako nagkakamali, kasi dapat linawin din sana sa mga media communications ng mga nagsasalita kung anong kumpanyang itinutukoy nila. Mm-mm. Pero yung 24 billion sa aking pagkakaintindi ay sa kumpanya na binenta ko sa Meralco. Kaya nga po, Tapos yung kumpanya ko ay may shares pa sa kumpanyang yun. okay. Minority na hindi po ako in control. Okay. Wala din po akong involvement sa day-to-day ng kumpanyang yun. Alright. At ito po ay a matter of discussion with the DOE on the penalty, at wala pong kinalaman dito yung mga may-ari ng kumpanya tungkol sa any liability. Mm-mm. Lalo po dahil ito yung bahagi ng business Mm-mm. ng kumpanya. Kung pwede ko din pong linawin para sa inyong viewers, Mm-mm. wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Ito po ay mga pribadong mga investments. Mm-mm. Hindi po ito katulad ng DOE, ng DPWH Mhm. contract Mhm. na bibigyan ka ng payment para magtayo ng isang proyekto. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o Mhm. parang nagtatayo ka ng shopping center. Opo. Tapos humihingi ka lang ng permission sa DOE para magtayo Mm. ng mga power plant. Pero hindi po ito government-funded project. Ito po ay mga permits to build. So ang malinaw, Congressman din, hindi pa po kayo nagda-divest sa mga kumpanyang ito? Ito po yung per company. Yung mother company Okay. ay holding ng mga company na dinadivestan ko. Yung company na dinivestan ko sa Meralco, ako po ay nagbenta na ng karamihan ng mga shares Mhm. at wala na po akong control sa kumpanyang yon. Yun po yung ibig kong sabihin pag sinasabi kong nag-divest ako Mhm. sa SP New Energy Corporation na sa aking pagkakaintindi po, ang kumpanyang itinutukoy ng DOE sa usapan ng multa. Tapos yung unang nabanggit nila na binenta ko yung prangkisa di umano ay dinivestan ko din, or rather hindi na po ako may-ari ng shares nito. At ang isang dinagdagan ko din po sa isang interview na ay tumigil na po ang operations ng kumpanyang ito, kaya wala na rin po ang kanyang prangkisa. So alin po doon sa mga existing companies ninyo ang hindi pa kayo nakakapag-divest at fully owned pa rin po ni Leandro Legarla Leviste? Yung holding company po na may shares sa mga kumpanya na wala naman operations. So wala po akong controlled company na may under construction na mga projects Mhm. or may current plans for construction of projects. Dahil ako po mismo sa aking oras ay wala nang isinasagawang mga solar projects. Mhm. Ako po ay shareholder na lang po sa mga kumpanya na yung isa may malaking ongoing project. Mhm. At by the way, na-post ko din po sa Facebook ang video na si Pangulong Bongbong Marcos po ang nag-groundbreaking, and I'm very thankful po for the support of the government for that project sa Nueva Ecija. Kaya hindi po totoo din yung sinasabi na 2% lang ang isinagawa. I think nagiging question of ano yung itinutukoy na kumpanya. Mhm. Kasi yung kumpanyang binenta ko sa Meralco na ngayon ay minamanage ng Meralco ay may ongoing ngayon na proyekto sa Nueva Ecija na pinakamalaking hindi lang renewable energy project, Mhm. kung hindi ang pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa 2025.
At I hope that lilinawin lang natin na hindi totoo yung sinasabi na walang na-deliver. Yung kumpanya na minamanage ng Meralco ngayon na itinatag ko po ay yung nagde-deliver po ng mga proyekto. At ito din po yung itinutukoy kung hindi po ako nagkakamali pag sinasabi na may multa. Okay, ito lang Weng, kasi ang bintang kay Congressman Leviste, you were able to cash in doon po sa yung sinasabing prangkisang na binigay po sa inyo ng Kongreso, 25-year franchise, without you delivering a substantial portion dun sa sinasabing kontrata po ninyo sa Department of Energy. Ano po ang inyo pong reaksyon? Salamat sir sa inyong tanong dahil ito talaga yung main issue. Akala kasi ng iba, kaya ako binayaran ng Meralco ng malaking halaga dahil sa prangkisa o kahit anumang papel. Pero ang gusto ko pong linawin sa inyo ay yung kumpanyang binili ng Meralco ay yung kumpanya na may ongoing project ngayon sa Nueva Ecija na binisita mismo ni PBBM noong November 2024 na I think nagsimula na rin po ng initial operations sa nakaraang mga linggo lang po. At yung main na binili ng Meralco doon sa akin ay lupa sa Nueva Ecija. May mahigit 3,000 hectares po na lupa na binuo ko na yun ang binenta ko sa Meralco. Yung sinasabing prangkisa ay walang kinalaman sa kumpanyang yun. At pwede pong tanungin yung mga namumuhunan sa Philippine Stock Exchange kasi ang kumpanyang itinutukoy natin ay listed sa PSE. Lahat po ng laman niya ay disclosed din po. Kaya ko po ito sinasabi dahil yung unang alegasyon na kumita ako sa government franchise ay walang basehan sa maraming mga dahilan. Unang-una sinabi ko nga po, yung binenta kong kumpanya ay hindi yung may prangkisa. Itong kumpanyang binenta ko ay kumpanya na may lupa at hindi prangkisa. Okay. Tapos, yung question naman, paano yung kumpanya na may prangkisa? Yes. Tumigil nga po siya ng operation. Kung pwede ko pong dagdagan, ma'am, dahil nahihirapan nga po talaga ang mga negosyante sa ating bansa na kumuha ng mga permits kung sa national man o sa local man at maaari natin pong sabihin na ginigipit po ang mga negosyante pag una, kahit yung mga basic permits, pero lalo po pag may pinapasukang merkado, yung mga kasalukuyang mga operators sa isang merkado ay umaharang din sa pagpasok ng ibang mga kumpanya. I would not want to spend too much time discussing this point, pero yung kumpanyang binigyan ng franchise ng gobyerno ay kinwestiyon ng mga kasalukuyang electric utilities na ayaw pumasok ang kanyang bagong competitor sa kanilang merkado, kaya siya tumigil ng operations noong 2022 pa. At ito lahat naman din po ay documented, kaya hindi ko po alam bakit hindi po alam ng mga nag-allege na wala na pala ang operasyon ng kumpanyang ito. Paano po that's yung the franchise? problem. Live Yun ang ang problema franchise. doon, di ba? Kasi ang kumuha kayo sa- nakalagay po sa franchise ay kung walang operasyon ng 2 taon, ito po ay ipso facto revoked. So wala na yung franchise. Revoke na po yung franchise. Tama ho ba? Opo, kasi walang operations. Meron siyang actually project noon. Tapos dahil hindi siya nabigyan ng mga permit, tumigil siya ng operation. Kaya nakalulungkot nga ako pag sinasabi na kumita ako sa government franchise. Namuhunan nga po ako. Tapos hindi pa kumita, tinigil ang operation. Napakalaki po ang nawalang bakit yung po puhunan tinigil ang sa operation, kumpanyang yun Congressman? dahil hindi po binigyan ang mga permits na kailangan para mag-operate yung kumpanyang yun. Yun yung sinasabi ni Hindi kayo Congressman. nabigyan ng Hindi permit. na pinahirapan daw siya ng mga electric cooperative. Well, hindi lang po sila. Ayoko naman pong mga away sa kanila ngayon dahil past na rin po yun. Pero
bukod dito, I'm sorry to say this, pero pati sa national government po kasi, Mhm. meron mga iba-ibang mga regulations na hindi pinagbigyan para yung kumpanya ay pwedeng mag-operate. At muli, ayoko naman mangsisi Opo. sa mga humarang, or let's just say in English, those who prevented the operations of the company. Pero yung bottom line po is, for various reasons, the company stopped operating years ago, and consequently, the franchise was ipso facto revoked. Ang ano lang, ang di lang namin maintindihan, kung 2022 pa pala huminto ng operasyon ang inyo pong kumpanya na mayroong prangkisa, obviously hindi ko alam ng DOE dahil ngayon pinagbumulta kayo ng DOE Oo. because of Kung, Sa kung pwede ko pong understanding linawin, sir, nila. yung Opo. multa ay sa kumpanya na I think binenta ko sa Meralco, at yung iba pang mga kumpanya hiwalay sa prangkisa. Yung kumpanyang may prangkisa, actually, parang hindi naman siya Congressman, ah, linawin ko lang yung may kumpanya po ninyo na may prangkisa, yan yung sinasabi ninyong mother company, tama po? hindi po. Aha. Hindi po. Ano po yung mother company? Meron mother company na may share sa kumpanya na may multa. Okay, yung solar para sa bayan, kasama yun doon sa mother company. Hindi po. Yun po ay actually separate pa. Mhm. By the way, meron din Ilang akong isa kumpanya pang po ba ang kumpanya. meron kayo? Ilang kumpanya ang meron kayo, Congressman, sir? Ay, marami po kasi sa pribadong sektor po ang ginagawa mo. Pag may Opo. iba kang negosyo, may iba kang kumpanya. Kaya dose-dose na po ang mga kumpanya ko. Pero yung malalaking kumpanya na of interest sa DOE, Mm-mm. yung mga kumpanyang may multa, tapos yung kumpanyang may prangkisa. Pero iba po yung multa, iba po yung prangkisa. Okay. Lahat po yung dose-dose ng kumpanya na yung control ninyo, hindi po kayo nag-divest doon. Hindi, pag sinasabi kong dose na, hindi lahat po yan mga solar. Yes po. Mga Opo. real estate and so on. Kaya Mm. karamihan po ng mga activities ng aking investments ngayon po ay mga real estate, mga passive investments, Mhm. yung mga bagay na hindi ko kailangan i-manage. Dahil nung binenta ko po ang aking kumpanya, control sa Meralco sa December 2023, yung nakuha ko po ay nire-invest ko na lang po sa mga passive investments. Yun, balikan ko lang yung tanong ni Joel kanina sa inyo, Congressman. Bakit nung 2022 na nag-stop operation yung kumpanya ninyo na may franchise, hindi po kayo bumalik sa DO at sinabi na, nag-stop operation kami kasi hindi kami nabibigyan ng permit? Sila po yung hinihintayan namin ng permit noon pa eh. Aha. So I'm dapat sorry alam ng DOE po yun. to say that. Ayoko kasing mangsisi. Opo. Bakit mahirap magnegosyo sa Pilipinas. Mhm. Pero ang lumalabas po, ang foreign direct investment ng ating bansa ay nasa post-COVID low. Ang ating peso to the dollar is now 59.40 plus. At ang sinisisi nila bakit walang namumuhunan sa Pilipinas ay ako. Ay siguro naman nakikita ng lahat na hindi naman po ako ang dahilan na hindi namumuhunan ng mga investor at nagtatayo ng mga power plants sa bansa. Mm-mm. Ako nga po ay hindi nakapagtayo ng ibang mga proyekto at nalugi sa iba kong mga negosyo dahil nga sa hirap ng pag-invest sa mga bagong mga proyekto sa Pilipinas. Kaya lang ang simpleng tanong lang po namin, Congressman, bakit hindi nyo po pinagbigay alam sa DOE? Ito pong naging problema po ng kumpanya po ninyo bago ito nagsara at nag-stop operation. Kasi obviously, ang claim ho ng DOE, hindi kayo nakatugon dun sa kontrata Oo. po ninyo until Yung mga December of obligations. 2025. Actually po, kung pwede ko pong dagdagan ito, marami Opo. nga din po kasing mga useful information dito. The Congress passed a law Mhm. in 2022 Opo. that also superseded my franchise. Mhm. Kaya ang Kongreso, in consultation with the DOE mismo, Mm-mm. ay pumasa ng batas na nagsabi na hindi kailangan ang mga prangkisa para sa negosyo na binigyan sa aking kumpanya ng prangkisa. Kaya sila na po ang nagsabi na, to put it in layman terms, hindi na kailangan, wala nang saysay Oo. ang prangkisa na ibinigay sa akin.
Anong timeline nito, Congressman? Kailan 2022 po. yung Kaya actually nag-stop ang operation ng kumpanya ko sa 2022. Mm-mm. Sa 2022 din po, ipinasa ang batas na nagsabi, Mm-mm. wala nang saysay ang mga prangkisa sa negosyo ng kumpanyang ito. Pero kailan po nag-grant ang inyong franchise? 2019 po. 2019. So from And then, kung pwede ko pong dagdagan, Opo. sa 2019 kasi, pagkatapos ng grant ng franchise, kailangan mo ng mga permits pa. Mhm. Pero, instead of getting the permits, sinampahan pa ng kaso yung kumpanya para hindi siya matuloy. Mhm. Kaya ko po sinabi na patong-patong po ang mga problema sa pag-ooperate in the case of this business Mm-mm. dahil sinampahan na nga ng kaso, hindi pa binigyan ng permit. Magkano yung Tapos- sabi niyo po nalugi kayo dito, Congressman, magkano po yung nalugi sa inyo? Hundreds of millions po. Mhm. Ako po ay nag-invest sa mga project, tapos dahil walang permit, hindi namin na-operate yung project. Ilang projects po yung pinag-uusapan natin dito, Congressman? Marami po, pero yung pinakamalaking isa ay isa. At umuli, ayoko naman na mangsisi, pero I think nakikita dyan na may good effort naman kami. Nag-invest na nga sa mga planta na actually pwede sana mag-operate at gumawa ng kuryente. Hindi po umaandar yung planta dahil walang Okay. permit. Siguro ang malinaw lang na tugon na gusto namin malaman po sa inyo, wala naman kayong binentang prangkisa. Kung naibenta nyo po sa Meralco po ito, hindi kasama yung prangkisa na ibenta. Kasi wala nang prangkisa to begin with. Sa 2022 pa lang eh. Sir Joel, Opo. we have a few minutes. Can I share Sige some po, news sige po, sige on po. your show? Opo. I was very thankful for your question kasi yan po talaga yung main pakay ko on this show. Linawin, wala akong binentang prangkisa dahil yung binenta ko sa Meralco ay ibang kumpanya at yun po yung may pinag-uusapang multa. Kaya na sorpresa ako na una, yung sinabi is binenta kong prangkisa, susunod sinabi naman na may multa. Mm-mm. Yung question on the franchise, wala akong kumpanyang binenta na may prangkisa. Mm-mm. Ang Meralco po mismo, ang naglinaw, yung binili nila ay ibang kumpanya sa kumpanya na may prangkisa. Ngayon, yung insinuation kasi na binenta ko yung kumpanya na may prangkisa ay parang ginawa kong negosyo, yung government franchise. Ako po ay nalungkot nga kasi hindi ko nga binenta, nalugi na nga ako sa kumpanya na binigyan ng franchise na walang permit. Tapos, pinalabas pa na ginawa ko pa siyang pera. Pera. Diba? Kaya, dahil dito, kailangan kong depensahan ang Opo. aking pangalan. Naintindihan Kaya po ako- namin, Congressman, kaya lang... Kaya ako po ay on the way sa Batangas ngayon Oo. dahil magsasampa po ako ng kaso Mm-mm. ng libel kay PCO Undersecretary Claire Castro for libelous statements dahil hindi ko po binenta yung kumpanya na may prangkisa na sinabi niya multiple times na binenta ko ang prangkisa. Okay, what about sa DOE? Sila po yung pinagmula ng lahat ng at saka si Ombudsman na Boying Rimulya. Well, ginagalang ko po si Ombudsman Boying Rimulya dahil siya po ay hindi lang isang respetadong opisyal pero kaibigan din ng aking ina. Mm-mm. Kaya si PCO Undersecretary Claire Castro po ang kakasuhan ko ngayong umaga para sa libel. At Okay. may iba din po kasi mga impeachable officers kung hindi po ako nagkakamali. Kaya hindi din sila dapat ang subject dito. Pero si PCO Undersecretary Claire Castro po kasi ay baka mga 15 episodes na sa kanyang vlog tungkol sa akin. Kaya hindi ko po alam bakit sobrang interested si PCO Undersecretary Claire Castro sa akin pagkatapos kong inilabas ang Cabral Files. Mhm. Pero ang sinasabi ko lang po, gabi-gabi, minsan 2 episode sa isang gabi, gumagawa ng vlog si PCO Undersecretary Claire Castro tungkol sa akin at nalulungkot ako na imbes na ayusin natin ang mga problema ng bansa katulad ng flood control sa DOE, sa DPWH at pati yung pagbaba ng presyo ng kuryente sa DOE sa mga tunay na mga solusyon. Nililihis po ang usapan sa mga napag-usapan natin ngayon at dahil dito naapektuhan din ang mga reputasyon ng
ibang mga tao at nadi-discourage din po ang investment. Kaya po ako magsasampa ng kaso kay Claire Castro ngayong umaga. Hindi naman po sa gusto ko siyang masaktan, mabait naman po siya sigurong tao, pero gusto ko lang pong patunayan, hindi totoo ang sinabi ni Yusek Claire Castro. Okay, ito lang. Sinabi niyo po sa isang social media post na nagpapaatake daw po sa inyo mga taong malapit umano kay Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Ano po ang basis nito pong paniwala ninyo na ang mga kaibigan o malapit kay Garjola po nagpapaatake po sa inyo? Unang-una po, may nagsabi sa akin na isang congressman na may ganitong usapan nga po. Pero yung main reason na matagal ko na pong itong naiisip ay may hawak po ako kasing listahan ng mga lugar kung saan may mga kontrata si Congressman Garjola. At napakarami pong mga lugar ay may mga proyekto ni Cong Garjola at marami pong mga matataas na opisyal sa ating gobyerno ay kabilang sa listahang ito. At dagdag ko sa aking post, hindi lang si Cong Garjola syempre ang naapektuhan sa mga nilalabas ko sa mga DPWH files dahil yung files sa buong bansa po ang nilalabas ko dahil gusto ko dang ipalabas na wala tayong dapat piliin. Dapat maging transparent tayo sa lahat. Kaya kung meron man mga nakikinabang sa mga DPWH contracts, mas gusto nila na tumahimik na lang po ako. At just to point it out to your viewers, itong lahat po ay nangyari lang pagkatapos kong inilabas ang mga files na ito at marami na rin pong mga nag-warn sa akin o sa aking ina na kung gagawin ko ito, gagawa sila ng mga kaso para tumahimik ako. At ito po ay matagal ko nang pinag-isipan dahil nabanggit ko nga na may files ako, gusto kong ilabas ito, pero maraming mga nagsasabi wag ilabas yung files. At I'm very thankful po na nakikita ng taong bayan na ang mga ginagawa ngayon ay motivated dahil sa pagnanais ng iba na wag na lang ilabas o pag-usapan ang mga files tungkol sa DPWH. Congressman, may mag-uusap daw kayo ni Senator Ping sa Monday? Tama po ba? Or haharap attend kayo. sa hearing Haharap kayo sa na hearing. Senate Blue Ribbon? Si Senator Ping po ay aking idolo dahil siya yung nagbunyag ng mga allocables ng mga politiko sa DPWH budget. At ako po ay unang nag-meet sa kanya tungkol dito sa September. Tapos nag-request po ako ng additional meeting nung November. Nung araw na yon hindi natuloy dahil may sunog sa Senado, and after that nag-message po kami to set another meeting sa New Year, and dahil nag-announce siya ng Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, inimbitahan naman din niya po ako sa Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Attend Pupunta po kayo? kayo. Pupunta kayo? Haharap kayo? Actually sir, gusto ko na lang pong gulatin yung mga ayaw na sige po. pumunta ako. Sige po, surprise nyo na lang po kami. Oo. Congressman, salamat. Sir, thank Mag-ingat you. ka. Thank you. Opo. Good luck Maraming po. salamat Thank po. you. Good morning. Si Congressman Leandro Ligarda Libiste.